Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, nandito tayo sa TRY 200cc natin at may share akong experience sa inyo. Ayan, bumili ako ng yan, Motolite 7 amperes. Ito yung code niya. Anong nangyari? Wala pang isang buwan. Hindi na po siya ma-start dito sa push button. Pag makatatlong beses ka, ma-start mo siya, pero the rest, wala na. Until na na-found out ko, binuksan ko to, maintenance free po ito. Ibig sabihin, hindi mo na po ito nilalagyan ng tubig, dapat. Kaya lang, sa curiosity ko po, binuksan ko, yan o, walang tubig, mga ka-DIY. Dapat po kasi to, maintenance free kasi hindi mo na nilalagyan ng tubig, pero may laman na siyang tubig. Nakasealed po yan, binuksan ko, walang tubig. So, hindi po siya tatagal. Hindi po mag-charge na maayos to, kasi walang tubig na ubusan. Tara. Yan, lalagyan natin ng battery solution. Okay, ita-try natin sa charge tapos update ko po kayo mga ka-DIY. Yan po ang gamit natin, series. Ayan, sa paglalagay dito mga ka-DIY, dapat pantay-pantay at hindi po siya aapaw. Okay? Ayan, dapat ho nakalabel ho lahat yung butas na yan. 4 ba 5? 6 po pala yan, 6. So yan, lalagay po natin itong battery tester natin para malaman natin kung good pa yung battery. Yan. Ibig sabihin, nakalagay siya sa okay. Tapos i-charge po natin mga ka-DIY. Yan po yung gamit natin charger. Hindi mo. Yan lang, charge na po siya. Yan. Siguro mga natin to 4 hours or half day natin i-charge. May voltmeter tayo, mamaya titester natin. Pag nag-charge kayo ng battery mga ka-DIY, make sure na hindi po nakatakip yan para lumabas po yung pressure niya. So ang nagamit natin dito ito 1 liter kasi to, mga half liter ang nagamit natin. Imagine mo, naubos yung tubig niya. So, Motolite, baka naman. Ayan. So, ayan, low, nakalagay na. Pagka magpo-fully charge na ito mga ka-DIY, andyan po siya. Yan, low. Kanina, nasa okay. So, ibig sabihin, okay yung battery. Yan, nasa low pa siya. Ayun, nag-middle na siya. Yan. Tapos, pag nakalagay sa full, at good, yan, okay na yan. Yun, mga ka-DIY. Ang bilis din niya mag-charge. Dito yung full mamaya. Tapos maano din ang good yan. Okay, standby po muna mga ka-DIY. Charge muna namin to. So mga ka-DIY, check natin yung battery. Ito yung pagpapatuloy ng ginagawa natin. Yan ilagyan natin ng tubig, dinagdagan natin, check natin. So yan, nag-okay yung battery, naka-full na siya at good. So walang problema sa battery. Wala nang problema ngayon kasi nilagyan na natin ng tubig. So sa mga nagtataka, nakalagay dyan, maintenance free, MF. Pero ito kasi, ang nangyari po dito sa battery na to, maintenance free po talaga to. Kaya lang, wala pang 1 month, nahihirapan na siya mag-start yung push button ng motor natin. So until we found out, nakita nga natin kanina, binuksan natin to, pakita mo to. Patayin na natin to mga ka-DIY. 3 hours, okay na siya, napuno na siya. Ayan. Binuksan natin to. Yan, binuksan natin to. Hindi dapat to binubuksan kasi maintenance free po ito. Baka ma-void yung warranty ninyo. Kaya lang ito kasi nabili natin to sa sa Lazada. So sa Lazada kasi ang lang doon, ang warranty 7 days. Pati yung replacement, di ba? So sabi ko sa akin naman to, out of curiosity, ko na, tinitrace ko na, binuksan ko na to. Kasi alam niyo mga ka-DIY, mayroon din ako mga ginawang vlog na kung saan battery ng gel type na kulay orange yung outdo. Gel type po yun, naubusan po siya mga almost 2 years or 1.5 year. Naubusan po siya ng gel. Ang ginawa ko, sinubukan ko na nilagyan ng battery solution. Ganito. Ganito mo. Or, pwede rin yung yung Wilkins mineral. Dagdagan nyo lang po. Parang ganito, dinagdagan ko to. Yan, doon ko nalaman na yung maintenance spray, pwede naman palang dagdagan. So ito, binuksan natin to. Naka-sealed po ito. Ayan tinira ko na, tinanggal ko yung mga dito, tapos meron siyang nire-refill ng tubig ito mga ka-DIY. Nakita nyo naman, di ba? Ngayon, pag magdadagdag kayo ng tubig dito, dapat hindi yung nag-overspill. Dapat hanggang dito lang. Yan yung niya, level niya. And huwag nyo nang paapawin, okay? Tapos pag i-charge nyo, subaybayan ninyo, dapat mga 3 hours lang kasi maliit lang naman to, 7 amperes. So yan, okay na. Ang gagawin natin ngayon, i-reseal naman natin to. Lalagyan lang natin ng show glue. Para hindi po siya, pag magkaroon siya ng pressure,
hindi po niya bubuksan at hindi siya lalabas yung tubig. Okay? Magsisil na naman. So nakasil na siya, ganyan, sisil na. Ito may basahan, pupunasan na natin siya. Talatado naman mga ka-DIY na bago po ito. Yan o. Ito po yung code niya. YT, yan. MF7AB. Pag wala yan, ang hanapin nyo ito. Okay? Yan yung dalawang code na yan. 7 amperes po yan. Yung iba, 7Il. Yan po yung nakalagay. Yan o, Motolite, gawang Pilipinas po yan. Wala pang 1 month to mga ka-DIY, sa totoo lang. Wala pang 1 month. Yung iba naman, ang ginagawa nila, pagka bumili naman kayo sa mga battery shop, pwede nyo naman pong i-ano ng warranty. Pwede nyo, basta wag nyo gagalawin to. Wag nyo gagalawin, wag nyo itatamper yung silya. Ibig ko sabihin, wag nyo papakailaman. Sa akin kasi ginagawa ko to dahil in-experiment ko talaga yung mga battery ko. At may knowledge na po ako na ito talaga ay nilalagyan ng yung maintenance spray ay pwede mo pa talagang siyang lagyan ng tubig. At tatlo po ang alam ko na klase ng battery. Ito po ay lead acid, maintenance spray na lead acid. Meron din naman po yung isang type ng battery, yun yung tinatawag na gel type na battery. Maintenance spray din po yun. At yung isang type ng battery, yung lithium. Pakita natin sa... Ito naman yung isang type ng battery, lithium. Yan. Ito yung sa blower po ito mga ka-DIY, lithium. Lead acid at yung gel type. Ito naman, low maintenance po ito, dinadagdagan ng tubig. Yan. Ito. Ang pagkakaiba lang ng maintenance free at low maintenance, hindi nakasell tong low maintenance. Yan. Dinadagdagan po talaga ito ng tubig every year. Ito dapat hindi na dinadagdagan ng tubig to. Gagamitin mo siya 2 years, 3 years, okay na yan. Pagka ang nangyayari, pagka naubos mo na ng 2 to 3 years, pag umabot na ng ganun, okay na siya. So, papalit ka ng bago. Kung hindi alam ng karamihan, pwede nyo pang buksan yan at pwede mo madagdagan ng tubig yan. Either battery solution or Wilkins. Search nyo. Mas maganda ngayong hindi masyadong acid. Okay? So, tatry natin. Ito yung niya, positive side. At dito yung negative. Nakita nyo naman kanina mga ka-DIY, walang tubig to. Mag-i-start siya isang beses, 2 beses, tapos the rest, pag pangatlong beses, ayaw na. Bakit kaya? Sabi ko, kabago-bago lang naman to. Yan o. Pakita mo, yan o. Nag 12.8 na. Gumana na yung voltmeter niya. Ibig sabihin, nag-charge na yan. Kailangan na mahigpit po ito. Kasi pag maluwag yan, hindi po siya magkakaroon. Yan, 12.8 mga ka-DIY. Pagka nag-charge yan, nag-charge po siya, dapat nasa 13.5 to 14. Pag ganyan siya, naka-standby, 12.8 or 12.5. Pag nag-12 below, charge mo na. So, try natin mga ka-DIY. Yun. So, diba? Nag-okay siya. Try natin ulit. Push button natin ulit. Mga ka-DIY, tumataas yung voltahe niya. Dapat po ganyan. 13.5 habang umaandar ka, habang tumatakbo yung motor, tumataas yung RPM, revolution, tumataas po yan. 13.1. So, ito pang isang malala na i-share ko sa inyo ng experience. Ayan, ano po yan? 5 pin. Ibig sabihin, 5 wires. Pagka 5 pin or 5 wires, ano po yan? Full wave or full wave fast charger po ito talaga. Ito po ang stock na na wiring ng rectifier nito, regulator. Ang trabaho naman po ng rectifier o regulator, siya po ang responsable na mag-charge ng battery. Ngayon, pag sira na po ito, ang symptoms niya kadalasan, napupundihan po kayo ng mga ilaw, headlight o kung ano man ang ilaw ninyo. At masyadong mainit. Normal naman po ito na mainit, wag lang po yung masyadong mainit. At the same time, hindi rin po niya tina-charge yung battery kasi sira na siya. Yun po ang isang naisip ko. Bakit kaya sabi ko, so bago-bago ng battery ko, nag-charge naman siya kasi umaakyat naman dito. Kaya lang, hindi po siya nagpupundo ng dito, power.
After na dalawang push button, wala na ho. Kaya tinry ko na palitan to. Kasi siyempre, parang hindi niya tinacharge yung battery. Yun ang siya. Pag papalitan nyo ito mga ka-DIY, andito lang naman yan, no? Kaya ano natin para mas maniwala kayo. Nandyan yung stock niya. Ang brand niyan, Liwa. Okay, mas magandang klase yan. Ano na po ito mga ka-DIY? Ang mga TRY po ay naka-fast charger na ho. Diba? Lalagay natin to. Ito yung bago na bilhin natin. Ang brand nito TTGR. Yun yung luma, Liwa, mas malaki. Ilalagay natin. Salpakan lang ho yan, plug and play. Yan. Ito yung pinalit natin. Kasi ang akala ko nasira to. Kaya pag magpapalit kayo, dito na side lang yan. Ito, ubos yung tubig niya. Wala siyang tubig. Yun ang nakaka-bad trip eh. Nabili mo ng bago, siyempre hindi mo makikita eh. Hindi mo makikita kasi ano yan, silyado yan eh. Saka itim to. Itim. Hindi mo makikita yung tubig. Dito. Tingnan nyo, transparent to. Puputi. Makikita mo kung nasaan yung, kasi may nakalagay upper at saka lower yan. Makikita mo yung tubig mga ka-DIY yan. Yan. Dito mo makikita. Yan. Niglagyan din namin ng tubig to. Nakuha ko tong unit 6 months pa lang sa akin. Second owner na ako. Hindi na rin gumagana to. Ako na nagpagana. Ang ginawa ko, dinagdagan ko ng tubig to. Ayan. Actually pwede pa to eh. Kaya lang, may katagalan na rin to kasi stock pa niya to eh. 2019 model. So 2019, ngayon 2023, 4 years na. So palitin na rin. Pero nabuhay ko pa. Kaya lang, nagluloko-loko na kaya bumili ako. Bad trip. Wala pang isang buwan. Maintenance free pero walang tubig. Diba? Nakaka-scam. Pero hindi ko naman sinisisi yung battery. Baka doon sa sealer, matagal ng stock to. Evaporate na yung tubig. Kasi sa matakaw ng mga ka-DIY, matakaw ng baterya pag battery operated, yung sasakyan mo, yung motor mo, tulad nito, yung mga racing CGI, at ito. Ito. Ito mo. Ito. Yan. Mini driving light, yan, matakaw yan ng battery. Yan ang umuubos. Kaya huwag niyong gagamitin yan pag hindi nakasindi yung makina, yung motor. Okay? Maksaya yan sa battery. Diba? Okay na ngayon. Hindi ka nahirap. Now, walang tubig, battery. So, ganun mga ka-DIY, just in case na naka-experience kayo ng ganun. Bago naman yung battery nyo, wala pang isang buwan. Nag-charge naman dito, nakikita mo. Pagka umaga, pinark mo umaga, nagpo-push start naman siya. Pero pagka mainit na or nagamit mo na ng mga tapos ipo-push start mo ulit, parang ganun yung symptoms niya. Tingnan mo yung battery, check mo, baka wala ng tubig. Okay? Or, huwag niyong gagalawin to, ipa-check mo, dalhin mo. Kung bagong bili mo, dalhin mo sa pinagbilang mo, papalitan nila yan. Pagka ginalaw mo na to, mapupuwid ng warranty mo. Sa akin, okay lang naman puwid yan kasi naman yan eh, para makipagita ko, malaman ko kung bakit nagkaganon. Siyempre, matagal na akong gumagamit ng sasakyan, binubuksan ko talaga yung mga battery. Okay? So, ayan, hoping na may natutunan naman kayo sa vlog content natin ngayon mga ka-DIY. Kung sa tingin nyo nasiraan kayo ng mag-double opinion kayo, magtanong kayo sa ibang mekaniko or doon mismo sa pinagbilhan nyo ng battery. Parang ganito. May battery shaker naman yung mga ka-DIY. Lagay mo lang sa positive yan. Bili din kayo nito kung mura lang naman to. Walang yatang 1,000 to. Kaya kung nasa middle siya, okay. Ibig sabihin, pag nag-red tong fault, may sira yung battery. Tapos pagka na-under yung makina, dapat mag-full yan. Nag-charge na siya at good. Try natin. Yan. Diba? Nag-charge, naka-full na siya. 12.7. Nag-full na yung battery mga ka-DIY at nag-okay naman. So hindi naman umilaw yung fault niya.
So walang problema sa battery, yun lang talaga. So kailangan lang na magamit mo yung battery sa malayo ang biyahe. Parang sa ganun, mag-charge talaga to at araw-araw mong ginagamit. Ngayon, pagka 1 week or more than 1 week na hindi mo gagamitin yung motor, tanggalin mo sa ground terminal ito para hindi gumapang yung power, para hindi maubusan. Kasi kahit na hindi ka gumagamit ng ilaw, hindi ka umaandar yung motor, yung makina, gumagamit pa rin yan ng kuryente itong body ground niya. Kaya pag matagal mong hindi gagamitin, para hindi mag-discharge yung battery mo, tanggalin mo sa battery yung ground terminal. Okay? Ayan, hoping na may natutunan naman kayo. At kung may natutunan kayo mga ka-DIY sa vlog content natin ngayon, like at share mo to sa mga tropa mo. At syempre, subscribe mo na rin yung YouTube channel natin, Burn Time HPD TV also. Huwag natin kalimutan, shoutout natin, Anolos Vlog. Pag-subscribe na rin sa YouTube channel niya at yung Facebook account niya. Okay? Huwag muna kayong basta bibili ng mga ka-DIY. Itong sayang din to. Pero mura lang naman to, nabili namin ng to, 380. Ito po yung box niya mga ka-DIY. Yan, TTGR. Regulator. 5 wires. Pwede pa to. Reserve na lang natin to. So yan mga ka-DIY. Sana may natutunan na naman kayo sa vlog content natin sa ngayon. Medyo mahaba to dahil dito sa HPT. Natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT. Sharing is caring. So ayan, ingat na po kayo dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. So ayan, mag-ingat po tayo sa pag-DIY. To God will be the glory and burn times. Signing off.